Yung nanay ko niyan sorry na sorry sa'kin narinig ko. Tapos ako naman, nasabi ko lang, "I love you," ganyan, "Sarangeyo," ganyan. So may interpreter kami dun. Ang sinabi ko lang sa nanay ko, "Please sabihin mo sa nanay ko na hindi niya kailangang mag-sorry." And nung nalaman ko na yun, habang nagma-mature na ako, dun ko naisip na, "Ba't di niyo sinabi sa'kin? Sana nayakap ko kayo." Wala man akong magagawa kung hilahin ako ng tatay ko nun, eh. At least nayakap ko kayo. Hindi ko nayakap for 31 years, alam mo yun? Hindi ko nga sinusulat yung letter O sa pangalan ko, eh. Julius Manalo lang, eh. Mare-remind ako kung sino yung O na yun. Masasaktan ako. Videos that will make you wealthy and debt-free. He's 38 years old, half Filipino, half Korean. He's also an uniformed personnel. Let us welcome Mr. Julius Manalo. Nakilala natin si Julius sa isang Korean telenovela na sinubaybayan ng buong bansa. Ikwento mo muna, Julius, bahagya yung storya na yun, short lang. Yung storya na yun, yung naghiwalay kami ng nanay ko when I was 6 years old. And then, after 31 years, meron akong nakilalang Korean na merong contact sa may TV Chosun. And ang program is Mother Spring Day. He got interested dahil nga naging police, naging basketball player. Kumbaga naging okay yung buhay despite of kung ano man yung nangyari sa akin. Sabi niya, interesting. I-pitch ko dun sa kaibigan ko, nagustuhan nila. They helped me to look for my mother after 5 months. Nakita. And then, yun yung nangyari. Ang hirap na mawalay sa nanay mo. At yung pagkahiwalay nyo, hindi masyadong maganda ang di ba? Ikwento mo ulit yung part na yun. Yung paghihiwalay namin kasi, ayoko nga. So, ang ginawa nila, unti-unti nila akong tinrik na pupunta daw ako ng USA and then after 2 weeks, babalik ako. Mamamasyal lang daw, ganun. So, pumayag ako. And that's the reason why, nung pumupunta na ako sa aeroplano, naglulupasay sila, ako natatawa. At ang alaala ng nanay ko, bata pa daw ako, hindi pa daw ako mature, kaya nagbababay lang ako. And nung nalaman ko na yun, habang nagmamature na ako, doon ko naisip na, ba't di nyo sinabi sa akin? Sana nayakap po kayo. Wala man akong magagawa kung hilahin ako ng tatay ko nun, eh. At least nayakap ko kayo. Hindi ko nayakap for 31 years, alam mo yun. Anong pakiramdam mo during that time? Alam ko, umpisa pa lang nga na ipapasyal lang. Yun yung initial na alam ko. Then pagdating ko rito, after 1 to 2 months, may nalaman ako na hindi rin pala totoo. Na yun yung dinala ko for 31 years. Nang alam ko, mag-aasawa na palang nanay ko at ayaw sa akin ng mapapangasawa niya, kaya ako binigay. Na hindi rin pala totoo, nalaman ko after 31 years din. Bad trip yun. Maybe, yun yung alam ko, pero hindi ka pwedeng mag-react hanggang hindi mo nako-confirm sa other side, eh. Ganun ka nakakamature nung bata ka? Ganun ang pag-iisip mo? Siyempre, nung una, hindi. 1 to 2 years, galit ako. Hindi ko nga sinusulat yung letter O sa pangalan ko, eh. Julius Manalo lang, eh. Mari-remind ako kung sino yung O na yun. Masasaktan ako. And then, eventually, nalaman ko, walang mapupuntahan yung galit, eh. Anong gagawin ko? Self-destruct using that galit, that emotion, or gamitin ko yun para mag-propel pataas, and then, mahanap ko siya. Kasi, sa point of view ko, ang daming harang, eh. Pero pag umangat ako, siguro makikita ko yung view kung paano ko siya mapupuntahan. At 9 years old? Yes. Actually, at 9 years old. That's amazing. Anong ginawa mo nung na-realize mo na, okay, gusto ko na talagang mag-move on, magpatawad? Kinalimutan ko muna siya hanggat makakaya para hindi masakit. So, walang distraction. And inisip ko na mag-aral mabuti. Kaya dati, pagka nagkakamali ako sa school, asar na asar ako, eh. Kasi akala nung iba, ano ka ba, ano lang yan, simpleng bagay lang yan. No, sa akin kasi may behind dyan, may reason ba't ko ginagawa to, eh. Ano yung effort mo naman during the time at 9 years old na hinahanap mo ba si mama mo? At that time, wala kang effort na magagawa. Kasi wala talaga, eh. So, ang gagawin ko lang is, mag-aral lang mabuti. Doon ko napatunayan na yung tayo ko ngayon, ito yung point of view ko. Lumakad lang ako ng isang hakbang, iba yung makikita ko, eh. Sige, mag-level up tayo, aral tayo, grade 2, grade 3, grade 4, ganyan. And then dumating nga yung internet. Ako unang naka-access sa internet. Actually, yung girlfriend ng kuya ko, nagbigay sa akin ng internet na, o sige, mag-internet ka, Julius. Sabi ko, anong gagawin ko dyan dati? Ikaw, tingnan mo kung anong gusto mo makita. Ito yung una ko naisip, nanay ko. Kasi nga, at the back of my mind, laging yun ang nasa isip ko. Wala, hindi ko nahanap. Miski yung pinsan ko, hindi ko nahanap. Yun yung unang effort na may sense. So, age 12, yun na yung istorya na na-meet mo na yung TV station. Okay. Yun ba yun? Yes. Actually, bago kasi mangyari yun, nung dumating na nga yung agent ng pie water o ng parang hydrogen water na ini-install sa bahay, yun nga yung nakita niya yung anak ko na drawing ng drawing. Bibigay niya ron kay Sir Steve. Hanggang sa nakulitan siya, sabi niya, she looks like Korean. Gumanon siya. Nagtawanan sa bahay. Eh, Korean talaga yan. 1/4 Korean. Nagtatawanan sila. And then, nung dumating ako, tsaka niya ako nakita. Nagkausap kami. Nakwento ko sa kanya yung story na nagkaroon ako ng scholarship sa basketball in college. Naging player ako, naging police ako, and then naging player ulit. Tapos okay ang buhay ko. Sabi niya, interesting story mo. I-pitch ko dun sa, yung nga sa TV Chosun. Mother Spring Day, yung pangalan nga nung show. Para siyang documentary
So ako, hindi ako ganong umasa kasi may plano na kami na 2025 or 2026 pupunta ng Korea Para hanapin siya. para hanapin. Kasi nga, alam na nga namin yung way. We have to register first na we are foreigners looking for this person. So alam nila na kung sakaling ano man ang mangyari siguro doon for safety reason na may taong naghahanap niya na. And then hindi ko naman nakalain na mangyayari to. So nung una, sinubukan nilang hanapin sa lahat ng address na binigay ko. Wala kasi 30 years ago yun eh. Pumunta sila sa government, hindi rin binigay yung ano. Kasi nga privacy law. May nakakita, kaibigan ng nanay ko sa LA. Pagpunta ron, wala na rin pala silang contact. Pero one important lead is binigay yung school kung saan sila nag-aaral ng high school. Doon lahat ng info, lahat ng kaklase, tinawagan, kung sino may contact pa. And then one person, saktong one person talaga yung kaibigan talaga niya na nagtatrabaho sa isang church. Ba't di ka sumasagot ng tawag? Ang tagal daw po kasi sumagot ng tawag. Ba't di ka sumasagot ng tawag? Yung anak mo, hinahanap ka na. Huh? Nashock siya. Nashock siya. Alam mo yun, nung pinapanood ko na yung episode, kahit na nangyari na sa akin. Oh. Siyempre, pinapanood ko na kasi September 29 pinalabas. Oh. September 7 nangyari lahat eh. Naiiyak pa rin ako na yung reaksyon niya na okay ba siya? Buhay ba siya? Maraming nangyari sa nanay ko na naiintindihan ko kung bakit hindi niya ako mahanap. Kasi unang-una, babalik ko yung nangyari, hindi totoong nag-asawa siya. Hindi totoong merong iba. Yung kamag-anak niya na para hindi na siguro mag-usap ang tatay ko tsaka nanay ko kasi nga may cultural differences. So may mga ganong istorya, medyo malapelikula din na konti, may kontrabida rin. Ganon yung nangyari. Grabe. Nahirapan din si mama mo na hanapin ka. Na may effort din siya. Hindi niya alam paano mag-i-start. Unang-una, ang naiwan sa kanya is yung nanay niya, lola ko, na nag-alaga sa akin. Tapos, unti-unti nagkakasakit hanggang sa nagkaroon ng Alzheimer's. Ganon yung nangyari. And then, 2 beses siyang na-scam siya, investment scam. Oh no. So, yung iniipon niyang pera na siguro gagamitin niya para mahanap niya ako, 2 beses na wala. Itong episode, ikwento mo nga ulit yung feeling na yan. Yung first time na magyakapan kayo ni mama mo. Yan, yung feeling na yan actually. Feeling ko time machine yung... Yung bridge. Kasi di ba naka-uniform ako ng pulis diyan, representation of myself at present time. And then habang tumatakbo ako, nawawala yung uniform, nagiging parang basketball player ulit, nagiging college, nagiging high school, elementary, and then the 6 years old doon sa airport kung kailan hindi ko siya nayakap. Na umalis ako nang akala kong babalik ako kagad. Actually, kada nakikita ko yan, naano ko eh. Yung nanay ko niyan, sorry sa akin, narinig ko. Tapos, ako naman, ang sabi ko lang, I love you, ganyan, sarangyo, ganyan. So, may interpreter kami doon. Ang sinabi ko lang sa nanay ko, please sabihin mo sa nanay ko na hindi niya kailangan mag-sorry. The mere fact na inalagaan niya yung sarili niya and buhay siya, naantay niya akong mahanap ko siya is enough na yun sa akin. Gaano ka katagal na nanatili sa Korea during that time when you were with your mom na nagkita kayo? Parang 3 days ang full and then yung first and last day, yung pagpunta at pag-alis. 5 days. 5 days lang, gano'n. So, ano naging arrangement yan ni mama ngayon? Ngayon, siyempre, dahil meron akong buhay dito, hindi ko basta pwedeng iwanan eh. And lalo, public servant ako. Ang nangyayari sa amin ngayon, puro message, tawag. Ngayon, pag kami kaya kong salitain na Korean, tatawagan ko siya o i-video call, ganyan. Pero January, pupunta siya. So, pupunta siya rito? Yes, January, pupunta siya rito. Anong plano nyo pagka pumunta rito? Ipapasyal ko siya, hindi tawid dagat. May nag-offer ng tawid dagat eh. So dito lang muna, para by land lang. Papasyal ko siya siguro sa Zambales, beach, ilog, and mga nature. Yun ang gusto niya pasyal. Gaano katagal naman ang ano? Ganon din, mga 5 days lang din. Napaka-ikli nun. Talagang yun pa lang yung pinapermit nung time eh. Pero eventually, after mga weeks ng usapan namin, napapayag ko na rin siya na by time, pagkatapos ko mag-early retirement, kukunin ko siya and titira siya sa akin. Wow. Until the rest of her life. Yun yung usapan namin. Wow. Okay naman sa kanya? Okay na sa kanya ngayon. Kasi sabi niya, handa na raw siya magtiwala ngayon sa tao. Kasi dati, di ba, mag-isa lang siya sa buong buhay niya. Anong pakiramdam mo? Ngayon masasalubong mo si mama mo this coming January? Sobrang saya and excited pa rin. Kasi iba yung ako yung pumunta ron, dun sa bayan kung saan niya ako sinilang. Pero yung siya naman ang i-welcome ko kung saan ako lumaki dito. So ngayon, let's talk about money naman. Kamusta naman ang kita ng isang pulis ngayon? Siyempre yung kita ng isang pulis, hindi siya ganun kalaki. For some, malaki siya. Pero pag nakikita ko na yung family ko, hindi talaga siya ganun kalaki. So you have to make another income, di ba? Pero siyempre, very demanding ang time ng public servant. Kaya ang laking tulong ng pagiging affiliate sa TikTok. Kasi 1 to 2 hours gumawa ka ng video, i-post mo siya, 24/7 nang umaandar yung video na yun na pwede kang makabenta. So ikaw, nag-umpisa ka na pag-affiliate sa TikTok kailan?
Nung kalagitnaan ng pumuputok yung TikTok ko, around mga last year ba? O mga last year, ganun. Pero maliit pa nun, hindi ko pa iniisip. Lumaki siya this March lang. So ano yung produkto na offer mo, na affiliate mo, na talagang, uy, ano to? Totoo to pala to. Si Xstep, no, which is a brand na sapatos ni Jeremy Lin, isa yung sa naging mabenta sa akin kasi at that price point, sobrang sulit niya. So, nasa mga 1,900 pesos lang siya isa. Pero, almost pwede siya sa indoor and outdoor. Tapos, magaan siya, which is hinahanap ng ibang tao. And medyo sturdy rin siya na protektado yung paa mo na hindi ka basa-basa matatapilok. So, yun yung selling point. Mura siya, but the quality is kahit papano umaabot dun sa may quality ng mga mahal. Yung video mo, nag-ilang views yun? Alam ko, million views yun. Million views? Million views yun. Sa million views, ilang orders? Hindi ko na mabilang. Hindi ko na mabilang, pero marami talaga. As in, siguro mga 100. Siguro enough para makapagbayad ako ng fully paid sa tuition ng anak ko. Wow! During that time. Galing. Lahat ng kailangan niya. Julius, bibigyan kita ng pagkakataon. May mga tao rin na pinagdaanan din yung dinaanan mo. Ano masasabi mo sa kanila? Ang unang kailangan talagang gawin is yung ayusin mo yung antas ng pamumuhay mo kung nasa baba ka. Again, sinasabi ko, yung point of view mo ngayon, maaaring mag-iba pag umakit ka ng isang hakbang. Doon mo makikita yung way na, ito pala yung madaling daan doon. Hindi yung parang nasa ilalim ka, lahat nakatabon sa'yo. Isa yung sa ginawa ko, kung gusto mo talagang makita kung mahanap. And also, syempre, kung nasa negative situation ka, why waste time na hindi na mababalik pag winaste mo doon sa negative din na gagawin mo? Siguro dapat pa-propel. Kung nasa negative side ka ng buhay, dapat ang gagawin mo is paangat, di ba? Alam nga naman mag-self-destruct ka, kundi ayusin mo yung sarili mo, paangat. Para magawa mo yung gusto mo, mahanap mo yung magulang mo, and maging successful ka rin in life. So at the end of the day, it's your choice. May choice ka. Yes po. Kasi minsan, pag ganun, sinisisi na lang natin eh. Naging ganito ang buhay ko dahil sa inyo. Ano ang pangarap ng isang Julius ngayon? Pangarap ko ngayon is para sa pamilya ko na. I think kahit papano naging okay yung buhay ko kahit na gano'n nangyari. And yung the missing piece nangyari sa bridge na yun. Yung nakita kami ng nanay ko. So what will happen now is magtatrabaho pa rin ako ng maayos para sa pamilya ko and also sa future na kung saan magsasama kami ng nanay ko. And we will cherish yung mga natitirang time na pwede kami magkasama. Mabuhay ka, Julius. Baka pwede mo naman i-share yung TikTok channel mo at saan ka ma-follow ng mga tao. Sa mga mahilig sa basketball na gustong matuto ng basketball sa may TikTok channel ko, Julio Enforcer. You can also search me na Julius Manalo sa Facebook and also yung YouTube channel ko medyo nabuhay. Suportahan natin si Julius ha guys, ladies and gentlemen. Nakaka-proud talaga ang storya ni Julius. Maraming salamat Julius.